Bakit ako matatakot? Kaya nga, puro lang natatakot, puro panakot kaso. Kaya nga, wala kayong maalamang sabihin kundi puro ganyan. Pambira naman kayo. Puro ganun lang. Hmm? Puro ganun lang naman yung gawin. Bago kaya Bal Santos na kaya ako. Tapos gusto nyo balikan ko si Beyonce. Bakit ko itatapik si Beyonce? Laos na nga yun. Kaya nga binitiwan ko na eh. Kaya nga na ako. Kaya nga nag-Bal Santos na ako eh. Alam nga naman Bal Santos na ako, tapos babalik pa ako sa baba. Pag nagsawa ako kay Bal Santos, baka sakaling bumalik ako. At saka wala namang issue kay Beyonce ngayon kasi laos na nga. Hindi na sikat. Laos na. Kaya kaya nga hindi ko na tinatapik. Kaya nga si Bal Santos, piko na sa akin eh. O, di ba tapagubad ko nga? Sino nakagawa niya kay Bal Santos? Sige nga. Si Federico lang nakagawa niya, no? Galing ko, no? Balikan ko si Beyonce. Pagka sumikat, pagka may issue, pasikatin niyo ulit. Pagka sikat na, pag sikat na si Beyonce, babalikan ko siya, ha? Kaya nga ginagawa ng issue ni Bal Santos eh, na inutusan niya magdemanda para medyo umingay ang pangalan eh. Alam mo, Tatay Pedring, hindi ko alam kung maiinis ako sa'yo o maaawa ako sa'yo. Sa totoo lang, may nadarama pa rin naman akong awa sa'yo eh. Alam mo kung bakit? Hindi direkta sa'yo, kung hindi sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, miyembro ng pamilya mo na nadadamay dahil sa pinaggagawa mo. Kung tutuusin, yung mga viewers mo lang naman ang naniniwala sa'yo eh. Alam mo kung bakit? Paano mo maipapaliwanag na sinasabi mong ang dahilan ng pagwawala mo o pagwawala nyo o pagkukontent nyo sa kalingap, paninira, pambubuli doon sa minor de edad ay dahil sa mayroong nambubuli, dahil sa mayroong nambabalahura kay Reyna at kay Nanay Melanie? Kung magkaganon, bakit hindi mo ipakita? Ako na mismo naghahamon sa'yo, ipakita mo yung video mismo na binabalahura ng direkta si Reyna at si Nanay Melanie. Kung meron man, dapat yun ang iyong binabanatan. Hindi ba ipinakita mo kung sino mang reactor yan, kung sino mang personalidad yan dito sa kalingap, at ipakita mo na kaya mo siyang tapatan, na kaya mong ipahiya doon sa sinasabi mong pagpapahiya dito kay Reyna, pambabalahura sa kanilang pamilya. Yun ang tama. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay prinsipyo. Hindi ba? Kasi lumalabas lamang ang prinsipyo kapag kaya mong isugal ang lahat, na kaya mong tapatan ng lahat, na kahit anong mangyari sa'yo, kapag alam mong nasa tama ka, ipaglalaban mo. Yun ang tinatawag na prinsipyo. At Tatay Pedring, kaakibat po ng prinsipyo na iyan, yun tinatawag po nating hustisya at tamang pamamaraan. So kung magkaganon pala na mayroon kang prinsipyo at sinasabi mong nagwawala kayo dyan dahil hindi naaalis sa inyong isipan yung ginagawa ng ibang kalingap kay Reyna at sa nanay niya, di sana ipinapakita nyo kung ano ang tapang dapat gawin. Mali pala dapat ipakita nyo. Bakit nagkaganon? Kasama ba sa prinsipyo nyo na kapag may nakita kayong ginagawang mali ng inyong kalaban, gagawin nyo rin dun mismo sa tao na walang kinalaman sa inyo, na walang kaalam-alam sa inyo, na inosente, na minor de edad na kagaya ni Beyonce? Yun ba ang sinasabi nyong prinsipyo? We're talking here about the absolute principle. Kasi kung alam mo na mali ang ginagawa ng katapat ninyo, hindi nyo dapat ginagawa kung totoo man na mali ang ginagawa ng mga taga-kalingap. Kung totoo man. Pero anong ginawa mo? Instead na banatan mo yung mga reactors na sinasabi nyong nambalahura, na wala naman kayong maipakita, no, punto por punto, ang tinitira mo yung inosenteng tao. Yan ba ang tama? Sa tingin mo, kung si Reyna ba, nakakapag-isip ngayon ng tama, sa tingin mo ba, papayag siyang balahurain mo si Beyonce? Sagot kayo. Rowan name. Reyna's community, sa tingin nyo ba papayag si Reyna na balahurain nyo si Beyonce? I don't think so. I don't think so. Kahit tanungin ko yung pamilya mo, Federico,
Anak mo, papayag ba? Asawa mo, papayag ba na gaganon-ganon ninyo si Beyonce? O yung kapatid mong pulis, si Sir, payag ba kayo, Sir, na gano'n ang ginagawa ni Federico? Tama po ba yun? O tama na kami ang kanyang harapin at hindi yung inosenteng tao? Hindi ba ganun dapat pagdating sa batas? Na kung sino ang may kasalanan, direkta, yun ang iyong uusigin. Hindi yung walang kinalaman na tao. Di ba ganyan tayo magpairal ng batas? Na wag madadamay ang mga inosente. So anong ginagawa nitong kapatid nyo, sir? Sana naman napapakiusapan nyo siya. Na tol, baka pwedeng yung mga reactors na lang ang banatan mo, sila Kuya Bal na lang. Wag mo nang idamay yung inosenteng bata, yung minor de edad. Kahit sabihin pa na si Reyna ay binabalahura ng kalingap. Kung totoo man, pero wala namang nailalabas. Kung may mailabas man kayo, yung mismong naglabas nun at sinasabi mong nambalahura kay Reyna, ang dapat nyong binabanatan, hindi ibang tao. Diba? Kaya Tatay Pedring, kung tutuusin, hindi mo naman kami maloloko, hindi naman kami pinanganak kahapon dyan sa katwiran mo, na kaya kayo nagwawala, kaya ka nagwawala dyan, kaya ginagawa nyo yan sa kalingap, ay dahil sa hindi kayo nakakalimot sa mga ginawa kay Reyna. Ano bang mga ginawa kay Reyna? At bakit ba nababalahura, pati si Nanay Melanie? Bakit nasasama sa mga issue? Alam nyo naman, hindi ba nagsimula yan dahil hindi naman natupad yung kasunduan doon sa barangay na siya mismo ang mag-aalaga kay Reyna. Na wala namang sinasabi na kukuha siya ng sponsor. Ang sinabi niya mayroon siyang business at siya mismo ang mag-aalaga at magtataguyod para kay Reyna. So anong nangyari? To make the story short, hindi ba napunta kay Rowena? Napunta sa ibang tao na wala naman sa usapan sa barangay? Doon pa lang tapos na ang usapan eh. O yun, anong masasabi mo ngayon, Federico? Hindi ba? Kung may nambalahura ngayon, kung may mga ibang tao man na nambabalahura ngayon kay Reyna, ito ay dahil sa ginawa nyo kay Beyonce. Yung mga EDSI na hindi makatiis. So kung magkaganon man, bakit hindi mo banatan yung mga EDSI? Kung sa sinasabi mo na yun ang mga lumalapas tangan o nambubuli kay Reyna. Wala kang maipakita. O, dapat pinakita mo yan. O ngayon, dahil sa pagmamagaling nyo, no, masyado nang malayo ang narating mo, hindi ka na makabalik at napasubo ka na at hindi ka maturuan ng tamang mga advice, no, nila Rowena, nila Reyna's Community at ng main advisor mo na si Joel Salcedo kung ano ang tamang dapat gawin. Akalain mo pare-pares kayo, walang kumikibo sa inyo na wag idamay si Beyonce? Ikaw, Joel Salcedo, hindi mo sinabihan? Ano, magagalit na naman sa'yo si Federico. Buhay niya yan, sariling laban niya yan. Pero kung alam mong mali ang ginagawa ng kasama mo at alam mong makakasuhan na, sasabihan mo siya, bibigyan mo siya ng tamang payo. Hindi masama magbigay ng advice, ng tamang advice, kahit sabihin pa natin hindi tayo papakinggan. Pero ang importante dito, nagawa natin yung part natin na mapaalalahanan siya para hindi siya mapasama, para hindi maging personal ng laban, para hindi madamay ang kanyang pamilya sa mga ganitong klaseng usapin, sa mga ganitong klaseng issue. Pero wala kayong ginawa. Hinayaan nyo lang at inuuto-uto si Federico, pinuri-puri na siyang pinakamagaling, na magaling bumanat sa kalingap, wherein ang ginawa ninyo ay hindi papuri. Pero yung papuri na yan na ginagawa nyo, yung pambobola nyo kay Federico ang nagpahamak sa kanya. Sapagkat inabsorb niya ng inabsorb at feeling niya untouchable na siya. Kaya, anong nangyari? Napasubo na. Di ba ganyan ang usapan niyo sa GC? Ang sabi ni Federico? No, doon sa mga screenshot na nababasa namin, bahala na. Sakripisyo na ako. Yan ang mga sinasabi niya, di ba? Hindi ba ganun ang sinasabi niya? O, imbis na magpayo kayo na, Federico, tama na muna to. Ganito yan kasi madadama yung pamilya mo. It's not worth it. Issue lang yan. No, at ayusin natin to sa ibang paraan tayo bumanat. Hindi eh. Ano sabi ni Rowena nung nakaraan? Okay lang yan, Federico. Meron ka namang basehan eh. Meron ka namang basehan eh kung bakit mo nasabi yun eh. Ganun. Tignan mo naman kung gaano kakikitid ang utak ng mga advisor mo, Federico. Kahit sabihin pa natin na may nadinig kayong gano'n, sa parte ng kalingap, kailangan nyo bang banatan? O laitin yung taong minor de edad? Kailangan nyo bang balahurain si Beyonce na walang kasalanan sa inyo? Diba? Dapat ang banatan nyo yung mga reactors. Ganun yun. Ganun po ang kalakaran. Hindi po mandadamay ng inosenteng tao. Pero anong ginawa mo? Wala. Walang nagpayo sa'yo ng tama, walang nag-advise sa'yo ng tama, bagkos isinubo ka pa sa kapahamakan. At siguro malakas ang loob mo dahil iniisip mo, meron ka namang mga sponsor, nabibigyan ka ng pera, no, ng pananalapi kung sakaling mapatawag ka sa diet, o kahit na pangpiyansa o kung anuman. Di ba? Eh sa habang buhay ba, habang panahon, gagawin sa'yo yan ng mga sponsor.
At pagkatapos niya na makakasuhan ka na, hindi mo na pwedeng ulitin yan at pag-usapan muli at gawin muli. Hindi ba? So, ang nangyari dito, kahit makalusot ka dyan, pero yung damage, yung lamat na idunulot nito sa'yo, yung reklamo na isinampa sa'yo, ay hindi mawawala. Ang totoong matapang Federico nag-iisip ng tama. Nag-iisip ng tama na hindi kailangan madamay ang kanyang pamilya. Na dapat alam mo sa sarili mo kung kailan ka hihinto, lalo na nadadamay, nakakaladkad ang iyong pamilya. Anong katibayan? O, di ba? Nag-lock kayo ng profile sa Facebook kasi ayaw nyong mahalongkat. Dahil takot kayo. Kasi kung wala namang kayong pinapangamba, kahit naka-public pa yan, wala kayong ikakatakot dahil ang pinaglalaban nyo ay katwiran. Pero ang problema ulit, wala kayong katwiran. Kaya nga, natatakot kayo, nilock nyo yung mga Facebook account nyo kasi alam nyong masisira at masisira kayo. Ganun lang kasimple yun. O ngayon, doon naman sa niluluto nyo na pagpapatulpo, ituloy nyo na yan, mas maganda nga eh. No, mas maganda nga. Kagaya nga nasabi ko, hindi ganun kabayas. Si Senator Idol Rapi Tulfo, kukunin niya yung side namin, yung aming panig. At kung sa tingin nyo meron kayong mga basehan, meron din kaming mga basehan. Ganun lang yun. At kung sino yung mga involved dito, ipapatawag kung kinakailangan. Ang tanong, handa ba kayong humarap sa social media? Handa ba kayong humarap sa Rapi Tulfo in action? At tayo ay magpaliwanagan, maglabasan ng mga ebidensya. Handa ba kayo? Kasi kami, handa kami. Eh kayo, nakita mo na, Federico? Kung ako lang ang kinuha mong advisor, sana hindi ka nagkaganyan. Masyado mong ginalingan, inuuto ka lang naman nila Reynes Community at ni Rowie Name at ni Joel Salcedo. Rowie Name, Reynes Community, turuan nyo naman ng tama. Once in your life, gumawa naman kayo ng tama para dito kay Federico. Kawawa naman yung tao, pati pamilya niya ngayon, nabubuisit, naiinis, nadadamay, na hindi naman dapat sana. Yung katwiran ni Federico, na kayo ay galit na nakatanim sa inyong mga puso't damdamin, kaya nyo ginaganyan ng kalingap, hindi totoo. Walang katotohanan. Yung mga viewers nyo lang ang inyong maloloko. Kaya Federico, Rowie Name, Reynes Community, Joel Salcedo, pagkakataon pa kayong magbago. Promise, sa totoo lang, magpakabait na kayo. Yan lang ang advice ko sa inyo.